Habang naglalakad ay nakita ni Uncle ang isang patay sa kalsada. Kaya pinasok niya ang kwarto ni Elf kasama ang natutulog na Mabel at mabilis na tinignan ang tiyan nito. Kaso ay nakita ng matanda ang tinatago ni Mabel na ninakawan ng dangal. Sinabi ni Uncle na may killer virus daw sa bayan at makikita ito sa paligid ng pusod. Kaya nag-relax si Elf. Pero siya din ang isinunod ma-inspect ni Uncle kaya napatawa rin si Mabel. Kaso ay pinagalitan siya ng mas matandang babae. Nakita nilang nasaktan bigla si Uncle. Dahil siya pala ang may virus sa loob ng katawan na diniretso niyang inilabas sa CR. O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax. Nagpatuloy sa pagkwento si Uncle at ipinakita ulit ang buhay sa kabilang mundo. Minsan ay napagkamalan siyang halimaw ng ilang mga adventurers. Pero lahat ng mga ito ay madali niyang natalo at natakot ang mage na babae. Pero sinabi ni Uncle na tao siya kaya nawala ang takot ng babae. Pero yung mga lalaki ay natatakot pa rin sa kanya. Pero nang malaman nilang naroon din siya para labanan ng pag-atake ng mga goblin ay saka sila tumigil. Kalaunan ay dumating ang maraming goblin army at sinalubong agad sila ng magpapabida na Uncle pero napalo tuloy siya ng mga batuta ng kalaban. Ngunit dahil malakas naman siya ay wala siyang sugat. Sinubukan ni Uncle na tumalon-talon at tusukin ang mga goblin pagbaba. Pero umiilag ang mga ito at napapagod lang siya. Kaya nainis siya at ginamit ang lakas at hinati ang bundok na nadurog at tinabyunan ang mga kalbo. Kaya natalo ang mga kalaban. Kalaunan ay masaya ang adventurers dahil ayos lang daw kay Uncle na hatiin ang reward nila ng patas. Naging comfortable din ang feeling ng mga adventurers kay Uncle at napagkatiwalaan na nila ito. Kaya masaya si Takaoka na pinanood ang Uncle na mayroong natagpuan na kaibigan sa ibang mundo. Ngunit sinabi kasi ni Alicia na nakita nito noon si Uncle na inayos ang shield ng city na siya din lang pala ang nangsira noon. Kaya nag-isip si Uncle at nagtanong kung sinabi na ba ito ng babae sa iba. Pero hindi daw. Biglang ginamit ni Uncle ang memory removing spell kay Alicia na hindi na nakagalaw at natamba. Saka din mabilis na nilapitan ni Uncle ang dalawang lalaki at tinanggal din ang memorya ng mga ito na parehong nahilo. Hindi daw ito ang una at huli na nagkita sila. Dahil sa muli nilang pagkikita ay muli siyang inatake ng mga adventurers dahil pinagkamalan ulit siyang orc. Nang matalo ulit ang mga adventurers saka muling nagpakilala si Uncle sa mga ito. Naroon daw ang mga adventurers para patayin ang ilang halimaw. Sa isip ni Uncle ay si Super Sonic ang inilalarawan ng babae. Pero nadismaya siya nang makita ang inakalang kalahi ni Sonic na target ng mga adventurers dahil malaki lang pala itong hedgehog. Sinubukang kausapin pa daw ni Uncle ang malaking hayop kung bakit ito umaatake sa mga tao, dahil ayaw niya itong patayin. Akala ni Uncle kung nagkaintindihan na sila ng hayop. Pero dahil hindi niya maunawaan ang tunog ng hayop ay nainis si Uncle at sinunog ang kawawang malaking hayop. Kaya muling napahanga ang mga adventurers sa lakas ni Uncle. Natigil sila sa panonood nang nagring ang cellphone ni Sumika kaya naisip nilang ibalik ito sa babae. Lumipad sila dahil sa magic ni Uncle. Nakita nga nila si Sumika pero may kasama itong ibang lalaki. Kaya inakala ng bida at ni Uncle kung kadate itong iba. Sinabi ni Takaoka na hindi sila makikialam basta respetuhin ng lalaki ang babae. Pero ang totoo ay malungkot ang lalaki na sinabing iwan siya ni Uncle sa ibang lugar. Sinabi ni Uncle na magpakita pa rin siya kay Sumika pero bibigyan niya muna ng magic si Takaoka para din magamit nito. Hindi nila alam na bully pala ang lalaking pangit na inakbayan si Sumika at tinatawag siyang mag-beach at matulog. Biglang nagpakita si Takaoka sa harap nila kaya nagulat si Sumika na nagtanong kung anong ginagawa ng lalaki doon. Sinabi ni Takaoka na naroon siya para ibalik ang phone ng babae. Siga daw ang pangit na kaakbay ng babaeng two-timer na nakatingin kay Takaoka. Pero nagbago ang reaksyon ng bida nang maalala na ito yung kaibigan niyang si Chucky noong bata pa sila. Pangit na ito ngayon pero ang cute niya noong bata. At naalala din siya ni Chucky na biglang naging mabait din dahil may bromance sila noon. Nakita rin ni Sumika si Uncle na ipinakilala kay Chucky na ito yung YouTuber na ipinakilala. Kaya sumaya naman si Uncle na lumapit sa inakala niyang fans niya. Kaso ay hindi pala siya kilala ni Chucky na nagtatanong kung sino si Uncle. Habang nag-uusap sina Uncle at Chucky ay sinabi ni Takaoka na hindi niya inakala na boyfriend pala ng babae ang dati niyang kay-barkada. Sinabi din niyang normal lang ito dahil maganda naman si Sumika. Pero tumanggi ang babae. Nagtanong at nag-blush si Sumika kung anong gagawin ni Takaoka kung sakaling masamang tao ang maging boyfriend nito. Kaya ginamit ni Takaoka ang invisible spell at nag-iwan ng peking Takaoka at Sumika na nakatayo. Sa kagamit din ng magic ay inilipad ang babae sa mas mataas na bahagi ng isang gusali. Sinabi ni Takaoka na hiniram niya ang ilang magic ni Uncle. Saka sila nag-date sa loob ng isang classroom na sila lang. Habang nag-uusap ay naalala nila ang kanilang kabataan.
Ginamit ni Takaoka ang memory viewer kay Sumika at nakita nila ang isang bata na kinakalaban ni Sumika. Binalak ng bata na sakta na ang babae pero siya ang naitapon. Dumating naman ang batang Takaoka na pinakalma si Sumika at dinamayan. Feeling nila ay hindi dapat pinapanood ang mga iyon. Saka tumayo bigla si Sumika at nagbulong kay Takaoka at nagpasalamat dahil sa palagi nitong pagtulong sa kanya noong bata pa sila. Nasa sweet moment sila nang biglang may pumasok na kaklase ni Sumika. Nag-react ito dahil may lalaki ang kaibigan niya. Nagpakilala si Takaoka na childhood friend ni Sumika. Nagtanong bigla si Siwai kung naging maganda daw ba si Sumika sa mata ng bida. Dahil maraming mga boys daw ang kaklase nila. Biglang gusto ni Takaoka na makipagpalitan ng contact number si Siwai sa kanya at ibigay ang phone number ng mga lalaki. Dahil sa isip niya ay gusto daw niyang patayin ang mga ito dahil karamihan sa mga college boys ay nilalasing ang mga babae at iniuuwi. Na ayaw niyang mangyari kay Sumika. Proud si Alicia na magpakilala bilang hero sabay tusok ng espada nito sa lupa. Pero nasira ito. Kaya naiyak si Edgar at binatukan siya ni Regia dahil bagong bili lang pala nila ang espada. Sinabi ng mga ito na bagong adventurer lang sila kaya wala pa silang pera pambili ng maraming armas. Ginamit ni Uncle ang memory viewer ni Alice at ipinakita noong naging sikat na hero ang tatlo kung saan pinagsasaya ito ng mga tao. Sila daw kasi ang pinagbigyan ni Uncle ng credit sa mga ginawa nitong pagtalo sa mga halimaw. Sinabi ulit ni Alicia na parang si Uncle yung nag-ayos ng barrier ng isang syudad. Kaya nagalit ulit si Uncle na handang mang-erase ng memory. Pero joke lang daw ng babae kaya naligtas ang utak nito. Kalaunan ay nagpunta ulit silang tatlo sa isang dungeon. Pagpasok nila ay pinatigil ni Uncle ang mga kasama. Saka din nagusal ng magic spell si Uncle at napunta sila sa isang digital world. Nagbukas ang shortcut na pinto na kanilang pinasok at sa loob ay nakita ang final room. Naroon daw ang malakas na magic staff na agad kinuha ni Uncle at ibinigay kay Alicia. Pero hindi kasi nag-like ang dalawang kasama na malungkot na sumigaw ng yehey. Kaya tinanggal ni Uncle ang memory nila na nakatulog. Pati si Alicia ay hindi rin ligtas na tinanggal ni Uncle ang memorya nito na kinainis ni Sumika at Takaoka. Ipinaliwanag ni Uncle na nagbago ang isip nito at gustong magka-experience ang tatlong adventurer bago makuha ang magic item sa final room. At muli pala silang pumasok ng dungeon gamit ang normal na daanan kung saan may mga balakid na kanilang nilabanan. Narating nila ulit ang final room at nakuha ang magic staff kaya masaya ang tatlong adventurers. Nag-alala sina Sumika at Takaoka dahil balak ulit ni Uncle na tanggalin ang memorya ng tatlong adventurer dahil gusto nitong silang tatlo lang ang lumaban sa dungeon. Pero nang magpasalamat si Alicia sa tulong ng tatlong kasama, ay natigilan si Uncle na nagbago ang isip. Nagpaalam ito na pupunta ng capital city. Pero bago pa siya umalis ay binigyan muna siya ni Alicia ng tatlong hilang spell cards. Kaya masaya si Uncle na umalis. At maging sina Sumika at Takaoka na nanonood ay napahanga kay Uncle. Pagkatapos iwan ni Uncle ang mga adventurers ay pinuntahan niya ang isang boss ng mga mandirigma. Tinali niya ang captain na tinanggalan ng helmet. Saka hinalungkat ang sekreto sa utak ng captain gamit ang kapangyarihan at nalaman ng pakikipag-meeting nito sa mas mataas na leader ng capital. Samantala ay humingi ng pera ang isang pari kay Ricardo para sa pagpapatayo nito ng simbahan. Naisip ni Ricardo na gawing collateral damage ang pagkapatay ng tatlong adventurers na sina Alicia sa mga sumusugod na grupo ng mga goblin. Hindi nila alam na ito yung pinatay na ni Uncle kanina. Nagpakita bigla si Uncle na hinawakan ng ulo ni Ricardo. Naisatakehin ng knight ang bida pero ipinakita ni Uncle ang nakaraan sa isip ng boss at nalaman ang balak nitong pag-sacrifice sana sa mga heroes. Saka nagdahilan pa ito na gusto ng tatlong adventurers magbuwis buhay at pinagbigyan lang sila ni Ricardo. Biglang nagliwanag si Uncle na pinalibutan ng mga sundalong nakadamit ng bakal. Sinabi ni Uncle sa dalawang nanonood na tinawag daw nito ang pinakamalakas. Pero lumabas ang isang mas pangit na lalaki kay Uncle na kinagulat ni Takaoka at Sumika. Nilapitan ng pangit si Ricardo at bago pa makapagsalita si Ricardo ay sinampal ito ng pangit sa kapinagalitan ng general. Kada magdadahilan ito ay sinasampal sa kapinapagalitan ng pangit kaya sa huli ay nakinig si Ricardo. Nakialam ang knight na si Mira at sinabing tinulungan siya noon ni Ricardo laban sa mga goblin. Pero sinampal din siya ni Uncle at pinagalitan kaya nagtago ito sa likod. Kaya hindi makapaniwala ang mga audience. Sinabi ni Ricardo na kailangan ng kaharian ang mas maraming pera. Na-bankrupt daw sila dahil sa pagkamatay ng Red Dragon na kinatatakutan doon na negosyo sana para sa mga adventurers na namamatay. Kasama pa ang pagkasira at muling pagkaayos ng barrier ng bayan na hindi nila alam na si Uncle ang mastermind. Dahil guilty si Uncle ay natigil din maging ang disguise nitong pangit.
Biglang dumating si Mabel na tinapon ang pangit na handa ng patayin. Ngunit nang maging ito si Uncle ay biglang natunaw ang yelo na armas ng babae. Naglaban sina Mabel at Uncle gamit ang kani-kanilang mga malalakas na ice power versus fire shield. Mabilis ang kanilang paggalaw samantalang masaya naman ang mga nanonood na mga sundalo. Pero hindi alam ng mga ito na imaginary spell lang pala yung pinapanood nila samantalang nasa tabi ang tunay na Mabel at Uncle na nag-uusap. Naging knight daw si Mabel ng kaharian at mas malaki ang sahod nitong pera kaysa maging adventurer. Kaya sumali nga ang babae. Sinabi ni Mabel na kapag manalo siya sa laban nilang dalawa ay magiging tauhan niya si Uncle. Kaya game din na lumapit si Uncle at umasta na may gagawin sa babae na nag-blush lalo nang sabihin ni Uncle na cute nga ito. Ayos na sana pero bigla silang natigil nang pinagmamasdan na sila ni Ricardo. Hindi daw kasi maganda ang ilusyon na nagawa ng dalawa kung saan mas pangit silang dalawa na naglalaban. Sinabi ni Ricardo na hindi niya kinuha si Mabel para maging spy ng mukhang orc na uncle. Saka sinabing sis auntie na ito kaya nataranta ang babae. Ngunit biglang naging masama ang aura niya na agad inatake ng espada si uncle na nakasangga. Agad itong nagpalabas ng yelo na power at nais atakehin si Ricardo. Hindi na siya napigilan ng mga knights kaya marami sa kanila ang namatay sa kanyang ice power na galamay. Hindi rin nagsayang ng oras si Uncle na agad nagsummon ng magic sword. Sa kabuong bilis na inatake si Mabel at sinira ang kapangyarihan na kumokontrol sa babae. Itinuro ni Uncle ang pari na guilty sa pagkontrol kay Mabel na naalimpungatan ng sarili at nagtanong kung anong balak gawin kay Mabel. Sinabi ng pari na para mapatay ang bida. Ngunit sinabi ni Uncle na hindi daw dahil ang gusto ng pari ay para manyakan si Mabel kaya napanganga na Takao-ka. Nagtanong si Uncle kung gusto ba talaga ni Ricardo na makipag-partner sa corrupt na pari. Saka kinonsensya ito patungkol sa pagtitiwala ng mga tauhan nitong sina Alicia sa kanya. Maging ang mga knights ay nais ding maligtas ang mga heroes nilang adventurers. Kaya napaisip ng matindi si Ricardo na inamin na gusto na sanang maging masama. Pero nang makita niyang nagbago ulit ang mukha ni Uncle na yung kinatatakutan niyang teacher, ay pumayag siya sa paggawa sa malinis na paraan na kinasaya ng lahat. Bigla pang nag-transform si Uncle sa pagiging Red Dragon na nagbabaga ng apoy at sinabi kay Ricardo na humingi lang siya ng patawad kina Alicia at ng dalawang kasama nito. Saka din ito agad na lumipad palayo. Biglang pumangit si Takao-ka dahil may tumubo sa mukha. Dahil daw ito sa paggamit nito ng magic spell noon na ibinigay at pinahiram sa kanya ni Uncle. Para gamutin ito ay kinailangan ni Uncle na turuan si Takumi kung paano mag-transform. Saka sabay pa silang pumangit at naging dinosaur na kinatakot ng babae. Dahil sa init ng panahon ay hindi gumana ang computer ni Uncle kaya siya natakot. Gumamit si Sumika ng electric fan saka nagbigay ng ice cream sa dalawang mabilisang pagkain dahil sa init. Biglang naisip ni Sumika na gamitin ni Uncle ang ice magic sa kwarto para lumamig. Kaya ginawa naman ito ni Uncle at naging masaya ang dalawa. Sinabi ni Takao-ka na nakakatanggal stress daw yung pagiging dinosaur nila. Pero binawalan sila ni Sumika na mag-transform. Nagtanong ang babae kung ano ang mga spirits kung saan nanggagaling ang power ni Uncle. Naisip ni Takao-ka na baka mukhang chicks ang mga ito tulad ng Isekai series. Ngunit sinabi ni Uncle na wala daw mukha ang mga spirits dahil naririnig lang niya ang mga ito. Saka sinabing sa oras na iyon ay naririnig niya ang boses ng spirit na humingi ng ulo ng isang baka dahil sa paggawa nito kanina ng ice fan sa loob ng kwarto. Sinabi ni Uncle na kailangan daw ng exchange sa paghingi ng tulong sa spirit dahil kung wala silang ibibigay ay baka pagyaluhin nito ang buong mundo sa loob ng 6 na buwan. Dahil mahal ang isang baka ay kinuha ni Uncle ang tuna sa ref dahil sinabi daw ng spirit nitong kakilala na pwede din itong kapalit ng baka. Saka pa naging mga dino ulit ang dalawang lalaki na kinatakot ni Sumika na nagtago sa ilalim ng mesa. Kalaunan ay sinabi ni Uncle na delikado daw kapag tumagal sa pag-transform sa dragon dahil baka maging permanente na ito. Saka gamit ang screen ay ipinakita ni Uncle na noong maging dragon pala siya ay nanatili siyang ganoon sa loob ng 1 buwan. Dahil daw sa takbo ng pag-iisip ng dragon ay mas nagustuhan ito ni Uncle na biglang natalo ang kanyang pag-iisip na tao. Dragon na sana siya pero dumating si Elf dala ang malakas nitong espada at sinaktan ang dragon. Sabay pakita ng singsing nito na bigay ni Uncle. Gusto ni Elf na maibalik si Uncle sa pagiging tao dahil nalaman niya ang balita ng isang orc na naging dragon. Umatake ng fireball ang dragon na iniwasan ni Elf. Saka nag-teleport at tinaga ang peking dragon sa likod na nahulog. Sinundan ni Elf ang nahulog na si Uncle at idinikit ang noo dito at sabay silang nahulog. Dahil doon ay naging tao ulit si Uncle na masarap ang higa sa unan nito. Masaya na sana si Elf nang biglang dumating ang grupo ng kung saan nakautang ang pamilya ni Elf. Sinabi ng leader na kapag ibinigay ni Elf si Uncle sa kanya ay bayad na ang utang ng babae.
Nalaman din ng mga bidang nanunood na prinsesa pala ng mga elf si Elf. Pero pinagtatawanan ng prinsesa ng mga nang mamaliit na mga sundalo sa kanya. Naiinis si Elf na gusto sanang gamitin ang magic sword sa mga kaharap. Ngunit dahil sa contract na pinirmahan ni Elf na siya ang pambayad kung hindi nakabayad ang kaharian nila ay magiging asawa niya ang lalaki. Nahihirapan si Elf dahil sa pagkakaposas ng leeg nito, nang biglang magising si Uncle na ginamitan ito ng espada. Kaya nasunog din ang kontrata na hawak ng bully. Nagpasalamat si Uncle kay Elf dahil sa pagkakapalaya nito sa kanyang pagiging dragon. Pero dahil pinalaya nito si Elf ay nakabayad na siya. Ngunit ayaw ni Elf na iwanan siya ni Uncle, saka nag-blush pa ito dahil may gusto sa Otako. Kaso ay sa isip ni Uncle ay talagang nais siyang patayin ng babae. Dumating ang isang galit na higanteng unggoy na sumama daw doon sa dahilang nais lang nitong kalabanin ang narinig nitong malakas na dragon. At ayaw umalis na walang laban. Agad naghanda si Elf na bubugbugin daw ang lahat. Pero natigilan sila nang ipinasuot bigla ni Uncle sa daliri ni Blondie ang isa pang singsing na mahalaga daw sa kanya bilang pambayad sa utang ni Elf sa kanya. Dahil dito ay biglang nagalit si Elf na nag-Super Saiyan dahil sa selos. Samantalang natigilan ang lahat maging ang higanti dahil sa ginawa ni Uncle. Nasira ang kinatatayuan ni Elf dahil sa lindol at bago pa siya mahulog ay tinalon siya ni Uncle na concern sa kanya at pareho silang nahulog sa isang swamp. Pinalakpakan naman ng mga tao nito si Blondie dahil sa bagong singsing nito na hindi niya matanggal sa daliri dahil masikip. Kaya galit na sinabi ni Blondie na umalis na sila doon dahil sa pagkakapahiya. Ipinaliwanag ni Elf na umutang daw siya kay Blondie para may pambayad sa singsing na ibinigay ni Uncle sa kanya. Pero nang sinabi ni Uncle na maganda na daw si Elf kahit wala ang singsing nito ay natigilan ang na-conscious na Elf. Dahil pareho silang nadumihan ng putik ay sinabi ng Elf na may hot spring sa malapit kung saan sila pwedeng maligo. Nang masabi ni Elf na karamihang adventurers doon ay isang beses lang maligo sa isang buwan ay naasiwa ang mukha ni Uncle. Kaya pinalo-palo siya ng babae sa balikat at napatakbo na lang si Uncle.